Nagsimula ang pelikula kay Linda, na isang cashier sa tindahan ng gas station. Si Linda ay nangangarap na magkaroon ng boyfriend at makatikim ng sibakan, ngunit bigo siya dahil para sa lalaki ay pangit siya. Kasama naman niya si Ashley na cashier rin na binubuli si Linda. Dumating naman ang binata na si Billy. Pumasok na siya nang nakita ang pulis na dumating rin. Kinausap naman ni Linda ang pulis na si Leo, na nagagandahan sa bagong sasakyan niya. Habang si Billy ay nagtatago sa loob, napansin naman siya ni Sheila na tumitingin sa labas. Bumili na lang ng balon si Billy para hindi siya magmukhang magnanakaw. Matapos magbayad pumunta na siya ng banyo nang makita ang pulis na kumukuha ng kape. Nagbayad na rin si Leo sa kanyang kape, habang si Linda ay kinuhaan siya ng litrato. Pero nakita siya ni Sheila na sinabihan na creepy siya. Nagulat si Linda kaya nahulog ang kanyang cellphone. Lalapitan na sana siya ni Leo para tingnan ang kanyang cellphone nang tumawag ang kanyang kasamahan. Nang nakaalis na si Leo, nilapitan siya ni Sheila na ibigay sa kanya ang cellphone para i-delete ang larawan. Binubuli siya ni Sheila na creepy dahil kumukuha ng larawan ng mga lalaki, na sinabihan siyang uhaw sa lalaki. Naiiyak naman si Linda sa labas ng tindahan sa mga sinasabi ni Sheila sa kanya. Natapos na rin siya sa paninigarilyo na pumasok na sa loob, ngunit nakaabang pala si Billy na tinutukan siya ng baril, na pinapante siya sa tabi ni Sheila. Sinabihan ang dalawa na hold up, na kukunin niya lahat ng pera dahil babayaran niya ang mga bikers gang. Tumanggi naman si Sheila na ibigay ang pera, ngunit pumayag si Linda na alam niya ang password sa safety box. Nagulat naman si Sheila sa sinabi ni Linda. Tinanong naman siya ni Linda kung magkano ang kailangan niya. Sumagot naman si Billy na kukunin lahat. Masaya naman si Linda na umalis. Nakuha na ni Linda ang mga pera. May dumating naman na customer, na nenerbyo si Billy. Sinabihan niya si Sheila na pag nagsumbong siya ay babarilan siya. Samantala, bago lumabas si Linda nagpaganda muna siya sa kanyang sarili, na nagpaseksi sa kanyang damit, habang si Billy ay binabantayan si Sheila sa kanyang customer. Nagbayad na ang customer ngunit walang panukli si Sheila, dahil nilagay na ito sa bag ni Billy. Gumamit na lang ng credit card ang customer. Nagtanong naman ito sa kanya ng address. Sinulat ni Sheila sa resibo ang address, na sinulat rin na tumawag ng pulis dahil ninanakawan sila. Ibibigay na sana ni Sheila ang papel nang inagaw ni Linda ang papel. Lumabas na ang customer at lumapit na rin si Billy sa kanila. Masaya namang sinabihan ni Linda si Billy na nakuha na niya ang pera. Pinasalamatan naman ni Billy si Linda dahil madali siyang kausap na tinulungan siya kaagad. Hiningi na ni Billy ang bag ngunit ayaw munang ibigay ni Linda. Sinabihan niya si Billy na sasama siya sa kanya. Naisip ni Linda na baka magugustuhan siya ni Billy kapag tinulungan siya at baka masibak na siya. Nagulat naman si Billy na sinabihan si Linda na hindi pwedeng sumama. Pinipilit niya na ibigay na sa kanya ang bag. Ngunit ayaw ni Linda dahil gusto niya talagang sumama sa kanya. Naiinis na si Billy kay Linda. Sinabihan naman ni Sheila si Linda na ibigay na ang bag na baka barilin sila, dahil sa inis ay puwersang inagaw na ni Billy ang bag sa kanya, na natamba si Linda na kaagad tinulungan ni Sheila. Aalis na si Billy, nang sinabihan siya ni Sheila na bakla, na mga babae lang ang kaya niyang hold upin. Nagalit naman si Billy na hinayla si Sheila at pinahiga. Inutusan naman ni Billy si Linda na isara ang pinto, at pumunta sa likod ng tindahan. Dinala ni Billy si Sheila sa likod ng tindahan, habang si Linda ay naisip na kumuha ng mainit na kape. Pagkarating sa likod ng tindahan, binuhusan niya sa mukha si Billy ng kape at hinampas ng fire extinguisher, ngunit hindi sinasadyang nabaril si Sheila sa ulo. Binalot ni Linda si Sheila at nilinis ang sahig. Nagising na rin si Billy na nakatali sa upuan. Sinabihan niya si Linda na hindi naman dapat niya babarilan si Sheila na tinatakot niya lang. Sinisisi niya si Linda na kasalanan niya kung bakit nabaril si Sheila, dahil sa pagsaboy niya ng kape. Tinanong siya ni Linda kung bakit ayaw siyang isama. Sumagot naman si Billy na hindi siya kilala. Sinabihan siya ni Linda na tinulungan naman siya na kunin ang mga pera. Ang gusto lang ni Linda ay sumama sa kanya at para magpasibak. Nag-usap ang dalawa tungkol kay Sheila na palaging ang mga lalaking customer ay nahuhumaling kay Sheila at hindi sa kanya. Nalaman na ni Billy ang kahinaan ni Linda, na napapangitan siya sa kanyang sarili at insecure. Naisipan niyang humingi ng sigarilyo at gamot,
para sa hapdi ng paso sa mukha. Hindi naman nagustuhan ni Billy ang paghawak ni Linda sa kanyang mukha, napagtanto naman ni Linda na nandidiri si Billy sa kanya. Pumunta na sa tindahan si Linda para kumuha ng gamot at tubig, na naisip niya na walang pinagkaiba si Billy sa ibang mga lalaki, imbis na gamot ng sugat ang kukunin niya, gamot ng pampatigas ng talong ang kinuha niya. Bumalik na sa kwarto si Linda na pinainom ng gamot si Billy, na walang kamalay-malay na pampatigas ang binigay sa kanya. Kinuha ulit ni Linda ang tape, nag-iba naman ang pakiramdam ni Billy na tinanong si Linda kung ano ang pinainom sa kanya, hindi nagsalita si Linda na binuksan ang zipper ng pantalon ni Billy. Tinakpan niya ng tape ang mata ni Billy at bibig niya, nagsimula na rin natanggalin ni Linda ang kanyang pantalon, umupo siya kay Billy at nagpasibak, na kahit ayaw ni Billy, pinilit pa rin ni Linda ang kanyang sarili kay Billy. Dahil ayaw ni Billy na sibakin si Linda, binuhos niya ang kanyang lakas para makawala sa pagkatali sa apuwan, tinulak niya si Linda na tumilapon siya, agad na tumayo si Linda na natakot nang makitang nakawala na si Billy. Dahil hindi pa makakita si Billy, nagtago si Linda, narinig naman ni Billy si Linda kaya't umatake siya, ngunit nabangga siya sa pader na nontog ang kanyang ulo, na akala naman ni Linda na wala ng buhay si Billy. Kinuha ni Linda ang bag at pumunta sa tindahan. Ilang minuto lang ay dumating ang boyfriend ni Sheila na hinahanap siya, natataranta naman si Linda na kung ano ang sasabihin niya. Nakita ni Perry ang cellphone ni Sheila sa sahig, tinanong niya ulit si Linda kung nasaan si Sheila. Para umalis na si Perry nagsinungaling siya na, sumama sa ibang lalaki si Sheila na pumunta sa hotel, naniwala naman si Perry na sinabihan siya na kapag bumalik si Sheila sa tindahan, sabihan agad siya. Pagkaalis ni Perry, agad na bumalik si Linda sa likod ng tindahan na tiningnan si Billy. Nagdesisyon si Linda na ibaon si Billy. Dumating naman ang mga lalaki na nakamotor, napagtanto niya na ito ang mga lalaki na sinasabi ni Billy na may utang siya. Nilapitan siya ng mga lalaki at tinanong kung meron bang maliit na lalaki na pumunta sa tindahan, dahil dito ang kanilang pinag-usapan. Nagsinungaling naman si Linda na wala siyang napansin na lalaki, nagdesisyon na lang ang grupo na bumalik kinabukasan. Pagkaalis ng grupo, nakita ni Linda ang CCTV, napagtanto niya na na-record pala lahat, sinubukan niyang sirain ang lagayan ng tape ngunit hindi ito mabuksan. Malalim siyang nag-isip na nagdesisyon na sunugin ang tindahan, kumuha siya ng plastik at nilagyan ng gasolina, ibubuhos na sana niya ang gasolina sa sahig nang dumating si Leo, tinanong siya kung meron siyang kasama, nagsinungaling naman si Linda na wala. Agad na tinago ni Linda ang lagayan ng gasolina, habang si Leo ay tiningnan ang paligid ng tindahan, ibinalita sa kanya na ang nakaparking na sasakyan sa labas ay ninakaw pala ng isang lalaki, tinanong niya si Linda kung pwedeng tingnan ang CCTV, sumagot naman si Linda na wala si Diana, ang may-ari ng tindahan na natutulog pa ito, tinawagan naman ni Leo si Diana para ipaalam na kung pwede tingnan ang CCTV niya, pumayag naman si Diana. Nenervyos na si Linda na baka malaman ni Leo ang bangkay nila Sheila at Billy. Nagsinungaling siya na may lalaking pumunta sa tindahan. Itunuro ni Linda ang boyfriend ni Sheila na siya ang kumuha ng sasakyan na pumunta sa hotel. Naniwala naman si Leo sa kanya. Bago umalis gusto munang tingnan ni Leo ang mga banyo at likod ng tindahan. Mas lalong kinabahan si Linda sa sinabi ni Leo. Sinimulan na ni Leo na tingnan ang mga kwarto. Inihanda naman ni Linda ang baril na tinutok sa likod ni Leo, na kung sakaling makita ang bangkay nila Billy at Sheila ay babarilan niya si Leo. Bumalik na si Leo at ipinaalam na okay ang mga kwarto, nagtataka naman si Linda kung bakit hindi niya nakita si Billy. Pagkaalis ni Leo, dahan-dahan siyang bumalik sa silid na inihanda ang kanyang baril. Pagkarating sa kwarto, nakita niya na wala si Billy. Napagdesisyon na niya na ituloy ang pagbuhos ng gasolina sa tindahan, binuhusan na niya lahat, pati na ang lagayan ng tape sa CCTV, aalis na sana siya nang may narinig siyang ingay sa taas, dahil sa nervyos ay nahulog niya ang baril na nabasa sa gasolina, napagtanto niya na nabasa ito, inilapag niya ito at pinahiran ang kanyang kamay dahil amoy gasolina. Nawalan naman ng kuryente, dali-daling niyang buksan ang pinto. Ngunit hindi ito mabuksan gamit ang susi dahil kailangan pa rin ng kuryente. Dahil hindi siya makalabas, nagtago na lang siya,
Tinatawag naman siya ni Billy na ibigay sa kanya ang bag niya. Na huling pagkakataon na niya lang ito, nagpakita na si Linda, at sinabihan si Billy na susunugan niya ang tindahan kapag lalapit siya sa kanya. Samantala, dumating ulit ang kasintahan ni Sheila. Pinamadali naman ni Billy si Linda na ibigay sa kanya ang bag. Sumagot naman si Linda na kapag ibigay na ang bag ay dapat pakawalan siya. Pumunta na sa pinto ang kasintahan ni Sheila na tinanong ulit si Linda, kung dumating na ba si Sheila. Kinulong naman si Sheila na hinarangan ni Billy ang pinto. Pinuntahan ni Billy ang kasintahan ni Sheila, na sinabihan na binaril ni Linda si Sheila. Kinompronta naman ni Perry si Linda kung totoo ba. Sumagot naman si Linda na hindi siya ang bumaril. Inaway ni Billy ang kasintahan ni Sheila hanggang mawalan ng hininga. Nilapitan ni Billy si Linda at pumasok sa kotse. Agad naman tinawagan ni Linda si Leo at ibinalita ang nangyari sa tindahan. Binangga naman ni Billy ang kotse sa pinto at agad pumasok sa tindahan. Dahil takot na si Linda, sinabihan niya si Billy na nasa lamesa ang bag na may laman na pera, na humihingi siya ng tawad na pinatagal pa niya ang sitwasyon. Kinuha ni Billy ang bag at ang baril na may gasolina. Galit na sinabihan ni Billy si Linda na magbabayad siya sa ginawa sa kanya na pinainom ng pampatigas ng talong at hinalay siya. Humingi ng pasensya si Linda na gusto niya lang magkaroon ng kasintahan at makatry ng sibakan. Hindi tinanggap ni Billy ang sorry ni Linda. Binaril niya ito ngunit sumiklab ng apoy ang baril na inihulog niya sa sahig, na nagpasimula ng sunog sa tindahan. Nakita naman ni Linda si Billy na nasusunog. Kinuha ni Linda ang fire extinguisher at tinutok sa kanyang sariling paa na nasusunog. Nakalabas na si Linda sa tindahan na medyo nasunog ang kanyang mga paa. Dumating na rin si Leo na tinulungan si Linda at pinasok sa kanyang sasakyan. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.